Maya Pabie Kiakongan. Ako nga pala si Bino. At sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang kahulugan ng isang mura or panagkas sa salitang Kapampangan na ang puta na idamo. So yun mga kaibigan, isang maulan at actually habang nire-record ko to may bagyo ngayon, ang bagyong Krising. Tamang-tama sa panahon, tayo ay kumain ng sopas o sa wikang Kapampangan ay sopas din. So yun na nga kung kinlik nyo tong video na to dahil sa kanyang title ay ating pag-aaralan yan. Ating i-breakdown ang murang Kapampangan. Sa pag-aaral ng isang lengguwahe, isa sa pinakamadaling matutunan ay ang mga mura. Again, ang salitang mura sa Kapampangan o yung pagsasabi ng hindi maganda o masama o kabastusan ay panagkas. Panagkas. Pag ikaw ay mapagmura, tinatawag namin yan dito na mapanagkas. Going back sa ating topic na ang puta na idamo, isa itong mura sa Kapampangan. Isa sa pinakamadalas na ginagamit ng isang Kapampangan sa pang-araw-araw na pangungusap o pakikipag-usap. Naging na isa itong ekspresyon na maaaring walang kahulugan, ngunit laging naisasama o naisasambit sa bawat konversasyon. Ang puta na idamo ay direktang nangangahulugan ng putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo sa salitang Tagalog o sa wikang Pilipino. Pag in English naman natin yan ay your mother is a whore. Alam naman natin ang salitang puta ay whore. Ngayon, pag binreakdown natin yung salitang puta na idamo, pwede natin siyang gawing ganito. Puta, which is the word itself, and then yung na, ida, mo. So, hindi na ito masyadong ginagamit sa wikang Kapampangan, no? Pero yung ida, another term for ima or indo. Ayan. Ang mother ay tinatawag na ima or indo, at isa pang lumang kahulugan nito or kasing kahulugan ay ang salitang ida. That's IDA. Mura ng Kapampangan. Matututunan ka na ngayon. Yun ay ang salitang putanay damo. Ayan. So, ibig sabihin lang yan, puta ang ina mo. Okay. At hindi ko alam kung nandito ka pa at pinapanood mo pa ito. Pero kung nandito ka pa, ituturo ko sa iyo ang ilan sa mga variations sa paggamit ng salitang putanay damo. Number 1, you can use pwede mong gamitin yung buong katagang yan, puta na idamo. Ng pagalit, dito kasi sa Pampanga, normal na lang yan, puta na idamo. Na kahit hindi naman siya galit, ay kasama na sa kanyang ekspresyon or pananalita. Pangalawang, yun yung buo, no? Yung unang variation yan, guys, is yung tanay damo. Ayan, tanay damo. Ito siguro yung mas madalas ginagamit, tanay damo. Wala na yung piyo, okay? Tanay damo na lang. And then, same meaning. Madalas itong ginagamit ng mga kabataan. Say it with me, tanay damo. Very good. Next, another variation is, aalisin naman natin ngayon, yung puta, doon sa salitang putanay damo. Pwede naman itong bigkasin na lamang ng naidamo. 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 Ayan. And lastly, ang isa pang variation ng salitang ito ay ang damo. Okay. So, hindi siya damo, it's damo. Parang inalis mo lang yung putanay. Damo. Okay? Say it with me, damo. So, ito yung pinaka-shortcut ng salitang putanay damo, damo. Pwede mo rin lagyan ng ne sa dulo para dagdag din sa isang ekspresyon. So, pwede nung magtutunog siyang ganito. Damo, ne? Damo. Say it again with me. Damo. Ayan, so may natutunan tayong bagong isang Kapampangan na salita
At naway may napulot kayong aral dito. Actually, dito aral. Isa itong mura again. Ang mura sa Kapampangan ay panagkas. Okay? Hanggang sa susunod na panonood. Sa ulitin, peace. Mayap abiyeke akayungan.